Mga kasama, sa punto po ito, noong mga bata pa tayo napag-uusapan po yung isang bagay na reproduction, so pagpaparami. Merong natural tsaka merong temporary o artificial. Ngayon ko lang din nalaman na meron din palang artificial insemination para sa mga hayop. At ito po ang pag-uusapan natin, kasama po si William Godoy, ang Artificial Insemination at BLP Coordinator ng Philippine Carabao Center Mariano Marcos State University. Sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture. Magandang umaga po, Sir William. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila. Good morning po, Sir Christopher Tirambulo at lahat po ng mga nakikinig sa Radyo Pilipinas, Manila. Apo, Sir William, pag-usapan po natin, ano po ba itong artificial insemination? Kasi yung bata pa tayo, napag-aaralan po natin yung tungkol sa artificial insemination. Meron din pala to sa hayop. Ano po ba ang proseso po nito, Sir William? Ito pong artificial insemination, Sir, ang proseso ng pagbubuntis ng mga hayop na ang gumagawa nito ay ating mga trained artificial insemination. Ang layunin po ito ay mas marami pong masaserbihan kasi mga trained technician po ang ating mga gumagawa ng artificial insemination. Sir William, ano po ba ang pinagkaiba po ng artificial insemination sa natural na pamamaraan kung kalidad naman po ng hayop ang pag-uusapan po? Bali po, Sir, ang advantage po ng artificial insemination ay mas maraming mapapalihan o mapapubuntis. Kasi pag artificial insemination, trained technician po ang gumagawa. Tapos kahit ilang animal ay magagawa po niya ng isang araw. Hindi kumpara sa natural na pagbubuntis na ang ginagamit natin ay ang hayop. Kasi ang hayop ay baka hanggang isa, dalawa o tatlo lang ang masaserbihan ng isang araw. At saka yung similya niya, baka tatlo na yung naserbihan na animal ay baka malabnaw na yung similya. Pero ang AI ay kahit napakaraming animals ang kanyang artificial insemination sa isang araw ay makakaya na kasi trained artificial insemination technician na ang gumagawa. At isa pa, Sir, ito po ay ang mga similya na ginagamit sa artificial insemination ay sila na po yung mga pinakamagandang uri ng bulugan ng hayop. Tapos isa pa ay yung semen, frozen semen na ginagamit natin sa artificial insemination ay magagamit yan sa mahabang panahon. Kasi yung similya na nakukuha din sa mga superior balls o pinanggalingan ng ating similya ay na-preserve sa liquid nitrogen. At ito po ay maaaring gamitin ng mahabang panahon. Tapos, ang isa pang advantage po ng artificial insemination ay yung maiwasan po ng sakit. Kasi, halimbawa, yung natural na gagamitin natin, yung hayop to hayop, baka yung hayop na bulugan ay mayroon siyang sakit na yung Brucella abortus. Kung nasampahan niya o nasampan niya yung kapwa niya animal, baka doon magkaroon ng yung mahawaan. Pero itong artificial insemination, kasi itong artificial insemination ay maiwasan kasi mga trained technician na po ang ating gumagawa. At isa pa, itong artificial insemination, ang ginagamit natin ngayon ay yung mga mabagandang lahi na purebred buffalo bull. Na ito ay ang kanilang produkto ng artificial insemination ay mas malaki kaysa native na ating mga kalabaw. Kaya yon pang ating
advantage ng artificial insemination. Apo. Sir William, linawin ko lang po itong artificial insemination, para lang po ba ito sa mga kalabaw o pwede rin ito sa ibang hayop? Pwede rin sa ibang hayop, sir, sa baboy, sa baka. Pwede rin, sir, pwede. Sir William, pag ganito ba ang halimbawa sumailalim po sa artificial insemination yung hayop, 100% po sure na mabubuntis po yung inahin? Ay, hindi po, sir, hindi po. Meron ding meron ding talagang hindi din nabubuntis kasi maraming paraan. Ay maraming dahilan kung bakit hindi nabubuntis. Isa, yung timing ng insemination. Kaya yung gagawa ng artificial insemination ay talaga ding magaling na trained technician. Tapos, meron din sa side ng mga farmers, baka yung mga hayop na ay naipunta sa mainit na lugar. Kaya ang ginagawa po namin pag nag-artificial insemination kami, sinasabi namin sa mga may-ari ng mga hayop yung mga bagay na hindi nila gagawin para ito ay sila ay mabuntis. So Sir William, ibig sabihin po sir, siyempre meron din naman wala naman kasi talagang 100% eh. So talagang meron namang minsan may mga failed po tayo na procedure. Pero gaano po ba katagal yung pagitan po? Halimbawa hindi po nagtagumpay yung artificial insemination na June. Halimbawa ngayong araw sir, June 15. Gaano po katagal yung pwede po ulit sumailalim sa artificial insemination? Kung iso, sir, ay pinapayuhan namin yung mga yung mga hayop, yung mga animal owners na kung maobserbahan nila na yung mga hayop nila ay nagland ulit after the first AI 18 to 24 days. Kung mayroong mga senyales na yung mga alaga nilang hayop ay nagland ulit within 18 to 24 days, pwede nilang tawagan yung ating mga AI technician. Tapos kung hindi na nagbuntis yung kung hindi na naglandi ulit yung mga hayop nila, ang mga technicians natin ay i-pre-pregnancy, itetest nila sa loob ng 3 buwan. Sir William, ito po bang procedure na to ay libre po na ginagawa po ng PCC? Hindi, sir, kasi yung sa side ng PCC technicians ay libre, pero meron tayong sinatawag na kasi na BIBAIT, yung Village-Based Artificial Insemination Technician. Okay. Sila po yung mga katulong namin sa sa serbisyo ng artificial insemination. Kasi kung mga PCC technician lang ang gumagawa ng artificial insemination sa buong bansa, ay hindi namin makakayang siserbihan lahat ng aming areas. Kaya sa tulong po ng Village-Based Artificial Insemination Technician, sila po yung mga na-trade na out of school youth or yung mga above high school graduate na na-trade na technician, na sila din ay mga private technicians kasi binabayaran din nila ng ang mga serbisyo ng ating village-based technicians because ang village-based technician nito ay mga private technicians na katulong ng Philippine Carabao Center. So ibig sabihin sir, may bayad to dahil pribadong sector pala yung gagawa nito. Pero kung halimbawa sir ay kayo mismo, halimbawa yung mga tauhan po ng PCC, libre po ito? Ay libre po sir, libre. Okay. Libre po sir, kasama din po yung mga gamit na gagamitin. Kasi di ba, yes, syempre serbisyo naman yung babayaran natin sa mga pribadong sektor. Pero sir, yung mga gamit po, pwede rin yung po bang mabanggit kung ano po yung mga gamit din na kailangan para yung mga magsasaka mapaghandaan din po nila? Okay, ang mga gamit po sa artificial insemination ay field tank, yung pinaglalagyan po ng similya, yung yung mga AI gun, yan po ang paglagyan ng similya na doon po isasaksak sa perta sa pag-aari ng kalabaw sa reproductive organ, tapos mga globes, mga straw suits, at saka
yung mga oil po para hindi mahirapan po ng at saka yung isa pa yung chute, yung ipitan sir, yung ipitan para hindi rin madisgrasya yung technicians at komportable din yung pag-AI sa isang hayop. Oh, Sir William, matanong ko lang po, magkano po ba yung bayad kapag pribadong sektor po ang gagawa? Ang ano namin dito sa Ilocos Norte sir kasi mayroon kaming kooperatiba ng AI technicians dito sa Ilocos Norte, yung Ilocano Artificial Inseminators Agriculture Cooperative. Ang pinag-uusapan po namin yan ay hindi lang yung kung kalabaw hindi bababa ng 1,000, pag baka hindi bababa ng 1,500. Yan po ang minimum na bayad ng aming technicians. Pero kung ito ay hindi mabubuntis, dodoblehin din ng ating technician hanggang hindi mabuntis yung bayad na yan. Okay. With that, sir, last word na po para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Radyo Pilipinas na binigyan po ang Philippine Carabao Center at para may bahagi din ang aming serbisyo sa maaming nasasakupan at sa buong Pilipinas. Ito po ay magandang hanap buhay, lalo na sa programang ito kasi ito ay kung sa kalabaw, ang bentahe na po ay ito ay malaking pagkikitaan. Ito ay mas malaki ang resulta at kung ito ay babae ay ginagawa din na pangpagatas yung babae para sa ating progreso ng ating kababayan. So ituloy po natin ang i-invest natin ang programa ng Philippine Carabao Center at lahat po ng programa ng DA para mapunlad po ang agrikultura at livestock industry sa ating buong Pilipinas. With that po, sir, maraming salamat po Mr. William Godoy, ang Artificial Insemination and BLP Coordinator ng Philippine Carabao Center Mariano Marcos State University. Sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture. Sige sir, thank you very much din po. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin, Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.